David Licalco abay naglabas ng ebidensya kung bakit hindi nakasuporta sa mga proyekto ni Miss Barbie Fortesa. Natin yung nandiyan may obitarang Certified Good Inspiration and Record Breakers Kapuso athlete David Licalco matapos magpakitang ginas sa isang international fitness competition sa Taiwan. David finished strong sa men's open division with a total time of 1 hour 7 minutes and 48 seconds. Nakausap na rin si David right after the competition sa Taipei. Siya na nga ang may hawak ng record for Filipinos na pinakamabilis na sumali sa open division ng event sa Asia. Sa naturang event, isinalihan ng halos 3,000 participants. Rank 33 si David overall at rank 19 sa kanyang age group. Rank 1 naman siya out of all Pinoys na sumali sa division niya. Sulit daw ang 1 month and a half niyang training para sa kompetisyon. Leading up to this event, nakakatuwa na akong look forward to, diba na? Para may reason na kung bakit ka nag-training. Kasi I've been training all my life, pero wala namang parang end goal, yung competitiveness to proud. Mabuhay na sa sport ito. Challenging araw ang ibang workouts, pero tulad daw ng title ng pinatididahang Kapuso Series. Never say die talaga yung yung spirit, kailangan mo na rin alamin. And yun talaga, yung lack of knowledge sa sport, yung doon ako nahirapan. Pagbalik sa bansa, back to taping and training si David. Dahil plano rin niya muling sumali sa Hong Kong leg ng kompetisyon sa Mayo. And joining today with Vince Maristella, Red Bubbles, and ito na dito Philippine record pero so, siguro sali ako na ulit ng open division na solo. And you went to the Prison X. Ang goal ko talaga sa the Elite 16. Hold the bell, updated sa showbiz. Happenings. Naging laman ng balita si David Licalco na isang kilalang aktor, modelo at personalidad sa showbiz na unti-unting lumalawak ang saklaw ng kanyang interes at gawain. Hindi lamang bilang artista, kundi bilang isang fitness enthusiast at kompetitibong atleta. Mas kilala bilang isa sa mga leading men ng GMA Network na tinaguri ang pambansang Ginoo. Pinatunayan niya kamakailan na kaya rin niyang sumabak sa physical challenge ng International Hyrox Competition. So ano nga ba ang Hyrox? Ang Hyrox ay isang competitive indoor fitness race na pinagsama-sama ang running at functional workout sa isang standardized course. Pinubuo ito ng 8 hanggang 1 kilometro ng takbuhan na kasabay ng 8 functional workouts station tulad ng sled push, sled pull, rowing bar P, broad jumps, wall ball shots, farmers carries at sandbag lunges. Ito ay dinisenyo upang sukatin ang endurance, speed at overall body efficiency ng mga atleta na kung saan ito ay mas challenging kaysa sa typical na fun run o marathon dahil sa pagkakaroon ng malalakas na strength ng components. Noong Hyrox Taipei na ginanap mula Feb 28 hanggang March 1, gumawa ng malakas na impact si David sa kanyang unang paglahok. Ayon sa ulat, nagtala si David ng oras na 1 hour and 7.48 minutes na naglagay sa kanya sa number 55 overall sa kabila ng mahigpit na kompetisyon mula sa halos 2,000 kalahok mula sa iba't ibang bansa. Siya ang fastest time sa lahat ng Filipino sa men open division sa nasabing event. Isang kahangahangang debut na sinalubong ng mga suporta mula sa kapwa-artista at fans. Sa kanyang age group 30 to 34, nagtapos siya sa 19 na malaking tagumpay para sa isang first-time competitor sa ganitong klase ng fitness race. Sa isang maikling payag, sinabi ni David na kahit matagal na siyang nagtitraining, halos 1 buwan lamang ang insentibong paghahanda niya bago ang Taipei leg at labi siyang natuwa sa resulta. Dagdag niya, ang kompetisyon ay nagbigay sa kanya ng reason o layunin kung bakit niya pinagbuhusay ang kanyang training na parang fitness goal na may malaki kaysa sa personal na workout routine. So, hindi lamang yun, hindi lamang simpleng paglahok ang ginawa ni David. Nagmarka siya bilang isa sa pinaka-competitive na Filipino na lumahok sa Hyrox Asia. Dahil sa kanyang oras at ranking, siya ang kinilala bilang number 1 Filipino competitor sa Hyrox Taipei Open Division sa buong Asia. Bukod sa pagiging aktor, naipakita niya na kaya rin niyang na patuloy na talagang lumaban at representa ang Pilipinas. So dahil po dito, ito po ay pinag-usapan ng malala sa social media. Dahil talaga namang si Mr. David Licalco po ay nag-i-explore ng mas maraming bagay. Bukod sa pagiging aktor, businessman, ngayon ay nakikipag-compete na rin siya sa pamamagitan ng kanyang workout. So na-conclude po ng ilang mga netizen at ilang mga Barda fans na ito palang isa sa pinakamalaking rason kung bakit hindi present si Mr. David Licalco sa mga ganap ni Miss Barbie Fortesa. Kasi kung matatandaan po ninyo, sa mga ganap po or mga proyekto po ni Mr. David, lagi pong present si Miss Barbie bilang pagpapakita ng kanyang suporta para kay David Licalco. Pero syempre, nagtampo din yung mga fan. Bakit nga naman wala si David doon? Samantalang si Barbie napaka-supportive sa kanya.
Kumapit. So isa pala sa mga rason nito dahil po yung buong time kung saan si Miss Barbie ay naglalabas ng kanyang po mga proyekto nung kanyang movie na talagang inilabas ng Feb 20. Yun po yung mga time na siya po ay talagang busy sa pag-workout, sa pagpa-practice dahil pinaghahandaan niya po ito pong biggest event no na kanyang sasalihan. And I know that Miss Barbie Fortesa understand the situation ano. Kaya nga po parang very normal na lang na tinanggap po ni Miss ng mga Barda fans yung sitwasyon na yun. And this time, hindi man po ipinaliwalag or hindi man po nagpaliwalag si David Licauco sa kanya pong mga IG stories or sa kanya pong social media account. Pero sa pamamagitan ng mga balitang ito, isa ko conclude talaga natin na ito ang isa sa pinagkakabisihan niya. So, di ba katutuusin, mas okay na rin na ito yung kanyang pinagkakabisihan. Kesa naman nabibisi siya sa ibang bagay, sa ibang mga girls na inililing sa pangalan niya na hanggang ngayon ay dinidinay pa rin ni David Licauco. So much better pa rin talaga na maintindihan naman ni Miss Barbie Fortesa na may kanya-kanya silang mga errands, may kanya-kanya silang ganap sa buhay na minsan may mga pagkakataon na hindi nagmamatch yung kanilang mga schedules. Kaya naman nakikita ko na valid naman po ang isa sa pinakamalaking rason kung bakit wala si David Licauco sa mga mahalagang events si Miss Barbie Fortesa. Kahit sabihin na natin na magkaibigan nung silang dalawa, pero alam ko pong hindi naman tumitigil yung kanilang suportahan, diba? Kaya nga kapag ko natatanong at masasabi ko talaga na importante pa rin si Barbie kay David dahil hindi naman po yan maglalaan ng oras lalo-lalo na dun sa meet and greet niya or dun po sa mga fan time niya kung salat anniversary ang Barda. Hindi yan lilitaw doon kung hindi importante sa kanya si Barbie. So, kayo po anong nyo sa loobing patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds Channel. God bless everyone! Tunay na kwento